Halos lahat ng klase ng pamumuno ay naranasan na ng Pilipinas. Nasubukan na natin ang makademokrasyang pamumuno ni Cory na pinapangako ngayon. Nasubukan na natin ang makamiliter na pamumuno ni Ramos na pinapangako ni Gibo dahil isang defense secretary siya noon. Nasubukan na rin natin ang makamahirap na pamumuno ni Erap na pinapangako ni Villar at ni Erap niya. Nasubukan na rin natin ang pamumuno ng isang ekonomista na naging pangulo ng ating bayan na si Gloria. Pero bakit hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas? Ito ay dahil sa korupsyon. Kung ating titingnan, ang Pilipinas ay mayaman pa sa Singapore, Taiwan, Hong Kong, Macau, at sa marami pang ibang bansa in terms of natural resources. Pero bakit hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas? Marami tuloy ang umaalis para makatulong sa mga dayuhan. Nag-aaral ng nursing para mag-abroad. Nag-aasawa ng dayuhan para makaalis sa Pilipinas kasi wala nang nakikitang pag-asa. Iyan ay dahil sa korupsyon at ganid na pamumuno na hindi natatakot gumawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sinasabi niyang Pilipinas is the only Christian nation in Asia. Pero bakit marami pa ring mga korap sa politiko? Sa taong 2010, isa na lang maaari nang makita na pag-asa para bumangon ang ating bayan. At ito ay ang isama ang Diyos sa pamumuno ng ating bayan. Ang kailangan natin ay isang tunay na may takot sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Panahon na para subukan nating isama ang Diyos sa pamumuno ng ating bayan. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kailan tayo kikilos para umahon ng Pilipinas? E di ngayon, maniwala ka. May pag-asa pa. Bangon, Pilipinas! Huwag ibenta ang boto. Huling barahan na natin to. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, at sa mga susunod na henerasyon. Mahalin natin ang sarili, bayan. Gising mga kababayan, panahon na para sa pagbabago. Sino ang simula ng tunay na pagbabago? Sino ang kikilos para umahon ng bansang Pilipinas? Wala nang iba. E di ikaw, e di ako, e di tayo, Brother Eddie Villanueva for President.